sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Si Carlo ay matagal nang nagsusumikap sa kanyang trabaho sa isang malaking kumpanya. Mahirap ang buhay sa lungsod, at ramdam niya araw-araw ang pangangailangan na may sapat na pera para sa pamilya, pambayad sa bills, at utang, at para sa mga pangarap. Unti-unti, napansin niya na mas nagiging sentro ng kanyang isip at kilos ang pera, kung paano makakuha pa ng dagdag na kaperahan, kung paano mapanatili ang katayuan sa trabaho, at kung paano makaiwas sa pagkawala ng pera. Isang gabi, habang nag-iisa, sumagi sa isip niya ang unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 10. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng kasamaan. Hindi masama ang pera, kundi kapag ang puso ay nauna rito kaysa sa Diyos. Napagtanto niya ang ilang desisyon niya na nagdulot ng tensyon sa pamilya, problema sa relasyon sa kapwa, at pagkabalisa ng puso, lahat dahil inuuna ang pera kaysa sa Diyos. Unti-unti, naunawaan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa kapayapaan, kagalakan, at katapatan na nagmumula sa Diyos. Pinili niyang mamuhay ng may balanse, pinahahalagahan ang biyaya ng pera, ngunit hindi hinayaan itong mangibabaw sa puso. Ang pag-ibig sa pera ay hindi simpleng financial struggle, kundi ito ay usapin ng puso. Kapag ang Diyos ang nasa sentro ng ating buhay, nagiging maliwanag ang priorities natin. Ipinakikita niya sa atin kung ano ang role ng pera sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Kahit limitado ang pera, sapat ang Diyos para sa tunay na kaligtasan, kapanatagan, kapayapaan, at katuwang ang kabutihan ng Diyos na nagtataguyod sa atin. Sa anong paraan ngayon, nararamdaman mong nangingibabaw ang pera sa iyong desisyon? Paano ka tinatawag ng Diyos na ilagay siya bilang iyong tunay na kayamanan? Panginoon, turuan mo po akong gamitin at tingnan ang pera ayon sa iyong kalooban. Huwag hayaang mahalin ko ito higit sa iyo. Palakasin mo po ako na mamuhay ng may tamang pananaw, na ang aking tunay na kayamanan ay nasa iyo, hindi sa materyal na bagay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.